morning, class. How's your day? Okay, nice to hear that. So before we start our formal discussion, Mr. Darrell, can you lead the prayers? Okay. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So before we start our formal discussion, can you arrange your chairs and put the garbage? And after that, I have a 3 rules inside in this room. Listen. First rule: don't use your gadget when we do a discussion. Second, please, if you want to answer, just raise your hands and don't shout. Understand? Okay. Third, if you want to go outside, just raise your hands and tell me what the reason why you want to go. Okay? Okay, nice. So class, narito yung mga objectives natin sa umagang ito. Ito, at the end of this class, students should be able to A. Understand what is social literacy. B. Demonstrate understanding of social skills. And C. is illustrate some social skills in curriculum. So yun yung mga maaari nating i-achieve this discussion, okay? So before we go to our formal discussion, I prepared a group activity where dito makikita ko o malalaman niyo kung ano nga ba yung mga topic na i-discuss natin sa umagang ito. So ngayon ay magbibigay ako ng mga numbers. Kung saan yung mga numbers ay meron itong from 1 to 26. For example, later on, magtatawag ako ng number, kahit anong number na itatawag ko. For example, magtatawag ako ng, number 8. So, kung sino yung nakakuha ng number 8, ay siya yung magsasagot sa mga katanungan na ibibigay ko. Naiintindihan ba? Okay, very good. Please disseminate this. Okay. So, number 1. Who is number 1? Number 1. Number 8. Okay. Number 4. Okay. Number 10. Number 26. Okay. So, 5 kayong tinawag ko upang may bibigay ako sa inyo mga salita na kung saan may bibigay ako mga gawin niyo upang mas maunawaan na mga klase niyo kung ano nga ba yung magiging posibleng topic natin sa umagang ito. Naiintindihan ba? So kayong mga nasa mga upuan ay tignan niyo maigi kung ano nga ba yung nais ipaparating ng mga yung ginagawa ng mga taong nasa harap. Okay? Okay, maraming salamat. So, maaari na kayong lumupo. So, base sa inyong nakikita, ano nga ba yung mga naisip parating? Ano bang ginagawa ng mga 5 tao na sa harap na nakikita nyo? Yes, binibini. Okay, nagtatalumpati. Maaari. Yes, Ginoo? Okay. Okay, nagsasalita. So, ang inyong mga sagot ay tama. Ngayon, ay dadako na naman tayo sa susunod na gagawin upang mas maintindihan niyo talaga kung ano nga ba yung mga topic na i-discuss natin sa umagang ito. And now, I will divide you into 5 groups and sa bawat grupo ay magpipili kayo ng isang representative na kung saan ay maaaring pumunta sa harap at tignan niyo, bago muna siya pumunta sa harap ay tignan niyo muna kung ano yung mga pictures na nilagay ko, kung ano yung mga ano ba yung mga nais ay pahiwatig ng mga pictures na nakikita nyo sa harap. Okay, base sa mga pictures na nakikita nyo, ay ilagay nyo ito sa isang buong papel at magpumili kayo ng isang representante upang pumunta sa harap at ipaliwanag ito. Okay? Bibigyan lamang ko kayo ng 5 minuto upang gawin ito. So, ang 5 minuto ay natapos na. Group 1, maaari na kayong pumunta sa harapan at ipaliwanag kung ano ang yung ano ba ang mga nais ipahiwatig sa pictures. Okay, maraming salamat Group 1. Group 2. Okay. Bigyan natin ng 2 palakpak yung Group 2. Group 3. Okay.
Bigyan natin ng 5 bagsak yung group 3. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Kay group 4, okay, maaari. Bigyan natin ng Coca-Cola clap yung group 4. 1, 2, okay. Panghuling pangkat. Okay. Okay, maraming salamat. Bigyan natin ng barangay clap yung group 5. Ang inyong mga sagot o yung mga idea ay tama. So ngayon ay dadako na tayo sa ating formal na diskusyon. So ano nga ba yung naisipahiwatig ng pictures na nakikita nyo? Ito ay So our topic for today is all about social literacy. So you have an idea what is social literacy? Yes, Mr. Darulio, what is social literacy? Okay, very good. So, bigyan natin 2 palakpak si Mr. Darulio. So what is social literacy? So ano nga ba ang social literacy? So, number 8. Who's number 8? Please read what social literacy. Okay, thank you. So you may sit down. So social literacy entails the development of social skills, knowledge, and positive human values towards desire and ability in human beings to act and react in a positively and responsibly in a wide range of complex settings. So ano nga ba ang social literacy ibig sabihin? So when we say social literacy, ito yung mga paraan o mga teknik kung ano yung mga teknik, kung ano yung mga paraan makipaghalubilo sa ibang tao. Dito nagagamit natin to sa pang-araw-araw ng pakikipag-usap o pakipagsalamuha sa ibang sa mga nakakaharap natin mga tao, hindi lamang sa mga best friends, hindi lamang sa mga teachers at sa mga politician. Itong social literacy, ito yung develop sa ating social skills. So, yun na nga, sa social literacy ay meron siyang mga entails. Ito yung social skills. So, may mga idea ba kayo kung ano ibig sabihin ng social skills? Yes, Miss Leonardo. Okay, maraming salamat. So, when we say social skills, ito na yung mga skills na ating ginagamit. Bawat individual, bawat personalidad ay may iba't iba tayong mga skills na kung saan may iba't iba tayong mga uniqueness o meron yung mga skills na kaya kong gawin na hindi mo kayang gawin at meron ka ding kaya mong gawin na hindi ko rin kayang gawin. Yun yung mga skills na napapaloob sa ating mga individual. So, pang mas maintindihan niyo pa talaga kung ano nga ba ang social skills ay meron tayong nakasulat. So, social skills aspects of social literacy involves good manners, communicating effectively with others, and being considerate of other feelings and integral parts of functioning to society. So social skills, ito na yung mga napapasok na yung mga manners natin, di ba? Like, di ba sabi ko nga sa inyo na meron tayong mga iba't ibang personalidad na kung saan ay may ibang tao na masama o may ibang tao rin mabuti. Involves pa din yung mga good manners. Meron tayong communicating effectively with others. So, makipaghalubilo tayo sa ibang tao, ay dito nakita natin kung effective ba yung mga sinasabi natin, kung yung taong sinasabi natin ay nakikipag-communicate sa atin. So, being considerate of other feelings. So, yun na nga. When we say sa example na lamang sa ikaw bilang isang guro in the future. So, ikaw bilang teacher, dapat i-considerate mo yung feelings ng mga estudyante mo. For example, may estudyante mababang grado. Huwag mong ipapahiya sa harap ng mga kaklase niya. Huwag mo siyang i-call out agad dyan sa harapan. Pwede mo naman siyang tawagin or talk it privately para yung bata ay hindi bababa yung self-esteem sa sarili niya. Kailangan ikaw bilang guro ay kailangan mong i-boost yung self-confidence niya upang mag-aral siya ng mabuti. Huwag natin siyang i-call out sa harapan ng kanyang mga kaklase. So yun yung mga social skills na kailangan natin i-develop sa social literacy. So, an integral part of functioning society. And now, let's move on to other topics about social literacy.
Okay. And also in social literacy, we have a types of social skills. So first is effective communication. Yes, binibini, can you read this number 1? Okay. When we say effective communication, it's the ability to share thoughts and ideas with students, groups, and conversations. For this example, in our classroom. So, as a teachers, you need to catch up the attention to your student to communicate. So, paano mo malalaman kung yung mga estudyante mo ay nakipag-communication sa'yo? So, ano bang mga halimbawa na malalaman mo na yung mga estudyante mo ay may communication inside the classroom? May mga idea ba? Okay. Wala. So, when we say effective communication, dito na as a teacher, you as a future educators, malalaman mo kung may effective communication sa loob ng classroom kung nakikipag-share kayo ng mga very good. Nakipag-share kayo ng mga thoughts and ideas. So, dun pa lamang, malalaman mo na okay, yung mga estudyante ko ay nakikinig din. May pagpa-participation sa loob ng classroom. So, yun yung mga skills isa sa mga skills ng social skills. So, number 2. Yes, Manuel, can you read the number 2? Manuel, please read number 2. Complex resolution. It is the ability to get the source of problem and find a solution. Okay, thank you, Ms. Darius. So, conflict resolution. In the word of conflict, so it's the ability to get the source of the problem and find a solution. So, as a future educators, inside the classroom, kung may mga problema, kailangan mo maghanap ka na agad ng mga solusyon upang mas masolusyonan yung mga problema na nagaganap sa loob ng klase. Hindi mo ito wag mo siyang ibaliwala. Kasi kapag binabaliwala mo ito, mas lalong lumaki yung mga problema sa loob ng kaklase. Kailangan mo siya agad maghanap ng mga ideas or solution upang masolusyonan mo itong problema nito. For example, bibigyan ko kayo ng mga scenario. May isang estudyante na hindi siya agad makakash up sa mga discussion nyo. So ikaw as a teacher, as a future educator, you as a future educator also, kailangan mo mag-isip kung ano yung gagawin mo upang makasabay yung isang estudyante mo sa discussion. So, ano bang mga maaaring pwede mong gawin? Yes. Binibini, may mga idea ba kayo? Okay, maaari. So, yun yung kailangan sa future educators, kailangan kayong maghanap ng mga solusyon upang mas ma-resolve nyo ang conflict sa isang classroom. So, ngayon dadakot naman tayo sa types of skills number 3. Okay, active listening. Pay attention to students in times of discussion. So yun na nga, di ba? You as the future educators, kailangan nyo itong sundin. Bakit? Di ba? For example ako, nagdi-discuss ako ngayon dito tapos walang nakikinig. So anong purpose ng pagdi-discuss ko kung walang nakikinig sa ating discussion? So ikaw as a future educators, kailangan mong i-call out yung estudyante mo na hindi nakikinig pero hindi yung pinapahiya mo naman. Like for example, bibigyan ko kayo ng tip. For example, nagdi-discuss kayo tapos walang nakikinig, tumahimik lang kayo. Hayaan nyo silang magsalita. Pag nararamdaman nila na parang hindi ka na nagsasalita, doon na sila tatahimik at doon na sila makikinig. Tapos sabihan mo, tapos na ba kayo magsalita? Pwede na bang ako naman? So doon, walang nasasaktan na feelings. Okay? Hindi ka nasasaktan ng feelings, hindi mo nasasaktan ng feelings yung estudyante mo. Pero doon nako-call out mo sila sa mga mali nilang ginagawa. So kailangan, as a future educators, kailangan mong kunin yung mga atensyon ng mga estudyante mo sa pamamagitan ng active listening. So, next, empathy. So when we say empathy, to understand and identify the feelings of students in times of difficulty and troubles. So, ikaw as a future educators, kayo as a future educators, kailangan natin may empathy. It's very important. Why? Kasi nga, tao lang tayo, di ba? May mga feelings tayo. Kailangan natin meron tayong empathy sa mga estudyante natin. Hindi porket, okay, teacher, ako yung teacher nyo, ako dapat ang masusunod. Estudyante ko lang kayo, which is very wrong. Hindi dapat ganun, ha? Kailangan, for this example, yung mga estudyante mo is, yun na nga, for example, ngayon, di ba, like, we are facing now in scarcity of water. So,
may estudyanteng hindi na siya kailangan, ang rules talaga is kailangan magsuot ng uniform, tapos hindi siya nagsusuot ng uniform. So ikaw sa future educators, kailangan mo bigyan ng empathy yung estudyante mo na baka hindi siguro siya nakasuot ng uniform kasi nga we are facing a scarcity of water. So, di ba? So kailangan natin bigyan din natin ng bigyan din natin siya ng konsiderasyon yung estudyante mo. Kasi hindi lang sa pagkakataon ay may tubig sila, di ba? Nga lalo na ngayon na sobrang init. So, hindi always na may tubig tayo, di ba? So, kailangan talaga natin ng empathy. For the, isa na example is, pag mababa yung marka ng estudyante mo, di ba? Like, hindi mo agad siya papagali. Kasi di ba, yung ibang teacher parang nagagalit sila kasi ano ba, bakit ang baba ng marka mo? May kulang ba sa akin? May mali ba sa mga strategy ko para maturo ko sa inyo yung tamang discussion? Hindi. Dapat bigyan mo din siya ng empathy. Kailangan mo siyang tanongin in a private place. Kailangan mo siya kung ano bang ang kahinaan niya, ano bang rason kung bakit mababa yung grado niya sa pagsusulit, di ba? So as a future educators, you as a future educators, you need to these types of social skills. First, effective communication, conflict resolution, active listening, and empathy. Next is number 5, relationship management. Mr. Dario Lirada, can you read the number 5, please? Relationship management to maintain relationship and build connection with school. Okay. So, isa sa mga types of social skills is relationship management. Bakit? May mga tao kasi na ang hilig mabilis pumasok sa relationship pero walang management. Love life, kumbaga, child. Hindi. Ito ay patungkol sa mga schools. You as a future educators, relationship management ay kailangan mong ma-develop. Bakit? Kasi kapag wala kang relationship inside the classroom, walang ano yung number 1? Effective communication. Tama. Kung wala kayong relationship management, walang magiging effective communication inside the classroom. Am I right? Yes. So, kailangan as a future educators, you as a future educators, kailangan mo siyang i-maintain relationship towards in your students. Kailangan mo siyang i-develop. Para, kung mayroon kayong relationship inside the classroom ay parang hindi siya boring, di ba? Like, may iba kasing estudyante na parang pag hindi mo close yung teacher mo, kapag may iba ding teacher na kapag hindi nila close talaga yung mga estudyante na parang wala, boring yung inside the classroom. May iba may mga tendency, yung estudyante mo natutulog na lamang, hindi na talaga natin may iwasan yan kasi mostly ginagawin ng mga ibang estudyante na like, nagpo-phone na lang, nag-chismis, hindi nakikinig sa discussion. So doon pa lang, kung walang relationship management, walang effective communication, walang active listening, at walang empathy. Di ba? So, kung wala kang relationship management, so kailangan mo talaga siyang i-develop inside the classroom yung relationship management. So, next, respect. So, respect is to initiate communication and respond during interaction or even in times of heated arguments and confrontations. So, yun na nga, may relationship management na kayo. May empathy, may active listening, conflict resolution, and effective communication. Kailangan may respect din kayo. Kung wala kayong respect inside the classroom, hindi to mabubuo. Walang effective communication, walang conflict resolution, walang active listening, walang empathy, walang relationship management kung walang respeto sa loob ng classroom. So, isa sa mga social skills ng kailangan natin sundin ay may respeto talaga sa bawat isa. Ako bilang isang guro ay kailangan niyo akong respeto. Kayo bilang estudyante ko, kailangan ko kayong respetuhin. Bali, respeto na lang sa loob ng klase, sa loob ng sa classroom upang ma-maintain natin yung pakipag-komunikasyon sa ating mga estudyante at bawat isa. So, isa din sa mga halimbawa ng respeto yung magpapagawa ng activity si teacher like debate, di ba? At kung magagawa kang debate, hindi talaga tayo may iwasan yung mga arguments na may mga salita talaga doon na parang heated arguments na siya, di ba? Kailangan isaalang-alam natin yung mga respeto pa din. Hindi perfect na pag debate ka, kailangan mo maghanap ng mga salita na nakakasakit, di ba? So kailangan i-minimize mo din yung mga hated words para doon sa loob ng classroom ay meron pa ding respeto sa bawat isa. Tama ba? Okay, number 7. Problem solving skills. Manuel Dario, can you read the problem solving skill, please? Problem-solving skills involved in seeking help in making effective decisions and accepting consequences to derive better solution to the problem. Okay.
So, problem solving skills. So, problem solving skills. So, dito, parang, for example, sa estudyante mo, ay meron siyang mga, hindi niya pa mas lalong naiintindihan yung mga discussion na mga discussion na sinasabi mo, or hindi pa niya masyadong mas na-adapt yun. So, dito sa problem solving skills, dito, for example, kung hindi niya pa alam yung mga topics na discuss mo, tapos, for example, nagbibigay na ng mga activity, tapos, hindi siya nakikinig. So, may mga tendency, tatanggapin yung consequence na mababa yung grado niya. So, paano niya ma-resolve yung problema niya? So, yun na yung pangipag. Ikaw sa future educator, as a future teachers, kailangan mo siyang tulungan, kailangan mo siyang sabihan kung ano yung mga dapat nang gawin upang para ma-resolve yung mga problema niya sa loob ng classroom. So number 8, interpersonal skills. So we have when we say interpersonal, what is your idea, Mr. Mardadolio? Okay, when we say interpersonal, ito yung mga tao na kaya makipaghalubilo sa ibang tao. Yung parang hindi siya kasi interpersonal at intrapersonal. Pag interpersonal, yung mga taong parang wala siya parang may sarili siyang mundo, like hindi niya bet yung hindi siya sanay makipaghalubilo sa maraming tao. So pag interpersonal skills, ito yung mga abilidad na yun na nga sabi, the abilities of sharing, joining activities, and waiting for one's turn in every phase of school undertaking. So, yun na nga. Interpersonal, ito yung mga tao na kaya sharing ng ideas, joining activities, and waiting for one's turn in every phase of social activity. So, isang halimbawa na lamang dito yung mga politicians, di ba? Like, ikaw bilang isang politician, isa sa mga ugali mo ay kailangan maging isa kang interpersonal. Hindi ka maging intra. Kasi kung papasok ka sa isang politics na isa kang intrapersonal, wala kang magagawang walang effective communication na magaganap. At walang active listening, walang empathy, walang conflict resolution, walang respect, walang relationship management, and problem-solving skills kung wala kang interpersonal skills. Kasi sa interpersonal skills, ito yung mga abilidad na kaya mo makipag-halubilo sa ibang tao. Next, emotional intelligence or EQ. So it's maintaining a healthy and purposeful with others that may best define a social literate person. So emotional intelligence is napapabilong din to sa social literacy. So when we say emotional, so syempre, meron tayo niyan, di ba? So paano natin siya ma-develop yung emotional intelligence, maintaining a healthy and purpose with others that may best depict a social literate person. When we say literate, yun yung mga taong parang sa mga malita, ganon. So, there's a strategy for enhancing EQ. So, meron tayong mga emotional intelligence, pero ang kailangan natin ay i-enhance lang natin or i-develop yung mga emotional intelligence natin. So, for example, meron tayong first is think about feelings. So, para ma-enhance natin yung emotional intelligence natin, kailangan nating bigyang pansin yung feelings ng ibang tao. Same lang sila sa social literacy skills, diba? Like, think about feelings. So, kailangan, ikaw bilang isang future teacher, future educator or something, kailangan may simpatya ka sa mga estudyante mo, di ba? Like meron kang pagmamahal. Hindi porket nagtuturo ka kasi gusto mong maka-earn ng money. Hindi. Nagtuturo ka kasi nga gusto mong turuan yung mga bata na gustong matuto, di ba? Like kailangan mo din siyang kailangan may simpatya ka din sa mga estudyante mo, hindi yung parang literate person ka, kumbaga. Literate person, wag mo siyang i-apply sa sarili mo kasi nga as a future educator, someday ay kailangan mo siyang iwasan na maging literate kailangan magiging magbigay ka ng mga empathy, kumbaga empathy sa mga estudyante mo. Next, post. So ikaw, hindi talaga natin may iwasan, di ba? Sa pagtuturo, meron talaga mga anger issues, di ba? Like for example, may mga estudyante na hindi nakikinig, bastos talaga sa'yo, or ganun.
yun ang sabi din ni Sarah, di ba? Kapag galit ka, pag yung mga estudyante mo hindi nakikinig, break ka muna, stop. Mag-break ka muna, kalmahan mo muna ang sarili mo. Kapag di ka nagalit, tsaka mo na i-resume yung klase mo. Para walang feelings na masasaktan sa loob ng isang classroom. Next, try control one thought. So, kay sa mga example is, sa mga estudyante mo, like, diba, like may mga idea sila na gusto nilang sabihin, kailangan mong ibigyan ng acknowledgement yung mga sagot nila para mas magiging porsigido silang magbigay ng mga ideas and thoughts sa loob ng isang classroom at may mabubuong pakikipag-komunikasyon sa loob ng classroom. So, benefit of criticism. So, inside the classroom, meron talaga yung mga, di ba, like, hindi na tayo may iwasan yung, okay, kapag section A ka, matalino, section B, hindi masyadong matalino konti, pag section D ka, sobrang, yung ibang sabi nila, bobo daw kasi section D. No, hindi siya ganun. Like, for example, hindi kasi sa mga senior high, for example, senior high, kapag pag nasa section A ka is, yun na nga, parang sabi nila, matalino ka daw, which is not, di ba? Hindi lahat ng hindi naman lahat. Oo, although, yung based sa mga naranasan is yung mga PAs, mga mataas yung mga grado, pero meron naman mga 3D na matatalino din, di ba? So, show authenticity. So, when we say show authenticity, emotional intelligence, is ikaw, for this example, yung mag-aaral mo ay may mababa sa grado. Tapos pinatawag mo yung parents nila. So, kapag nandun yung parents mo, kailangan ipakita mo kung ano yung tama, kung ano yung rason, kung ano nga ba yung dahilan kung bakit mo pinatawag yung magulang nila. So, ikaw as a teachers, kailangan may ipakita kang mga ebidensya na ito yung dahilan kung bakit mababa yung grado ng anak mo. Doon ikaw pinapakita mo kung ano yung role mo doon sa isang classroom. Ikaw isang guro na nagbibigay na naman ng mga puntos sa kanilang tamang estudyante. So, demonstrate empathy. So, di ba, parang may kahawig lang yung strategy for enhancing emotional intelligence sa social skills. May empathy din. Dito lang, sa strategies of enhancing emotional intelligence, dito, dinidemonstrate yung empathy ng bawat isa. Kasi nga, like, di ba, sa loob ng classroom, meron naman talaga tayong mga empathy, kasi lang hindi natin siya nagagamit sa tamang panahon, di ba? Next is praise others. So, di ba, ikaw bilang guro, dito talaga, kailangan mong bigyan ng acknowledgement yung mga, hindi naman siya acknowledgement, bigyan mo sila ng parang magiging dahilan upang mas mag-participate yung mga estudyante mo sa inside ng classroom, di ba? For example, yung estudyante, nag-ano siya, like, nag-participate siya sa discussion, so, maaring bigyan mo siya ng limang palakpak or mag-thank you ka sa mga estudyante mo. Ganun ba? Like, parang doon parang nabuboost yung self nila na kailangan ka mag-participate kasi, di ba? Like, na-acknowledge yung mga ideas and thoughts nila. Thoughts and ideas rather. So next, give helpful feedback. So yeah, di ba? Like for sa loob ng classroom, kapag ikaw ako bilang teacher, hindi ko maabit na alam ko na lahat, di ba? Like, yun na, sabi ko, may mga alam ako na hindi nyo alam at may mga alam din kayo na hindi ko rin alam. So, ikaw as a teacher, hindi yung for example, yung mga estudyante may mga idea sila na gusto sabihin, kailangan mong tanggapin kung ano yung mga feedback nila, kung ano yung gusto nilang sabihin, upang in the future is ma-apply mo yung sarili mo kung ano yung mga kailangan mong baguhin, di ba? Kasi nga, may na-encounter ako last time, ano ba yun? Last year ata yun, I guess. Like, may isang teacher na parang, like, hindi siya masyado talagang, hindi naman siya teacher, like, pa lang siya, student teacher, like, meron siya mga lack of how to teach their students. So, yun na nga nagbibigay ng mga idea, nagkikritik yung mga teacher kung ano po din yung gawin upang mas ma-enhance, di ba? Upang mas ma-enhance yung pagtuturo na. Yun yung pagiging give feedback. Kailangan mo siyang tanggapin ng buong buo. Kasi para sa sarili mo naman din, di ba?
at sa mga estudyante mo din, kailangan din sila namang kung for example, kung may mga mali sila, kailangan mo din silang i-call out yung mga kung ano yung mga maaari nilang pwedeng gawin o baguhin para mas mapa-improve pa nila. Next is apologize. So, yun na nga, apologize, hindi talaga yung maiwasan sa loob ng, kailangan talaga natin i-apply. Hindi, kung for example, kung may mga, isa sa mga halimbawa pa magpapagawa ka ng mga activities or activities tapos hindi masyadong alam mo parang mali yung mga instruction na nagawa mo, kailangan mong maghingi ng apology sa mga estudyante mo kasi hindi lahat ng pagkakataon ay magiging tama ka, hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay tama sila. So dapat ikaw bilang isang teacher, kailangan mong hingi ng apology sa mga estudyante mo at kung alam mong mali ka kung alam mo kung mali ka, kailangan mong bigay ng apology, maghingi ng apologize. Next, forgive and forget. So yun na nga, pag nagbigay ka ng apologize sa mga estudyante mo, kailangan mo or may kasalanan na gawa ng estudyante mo, kailangan mo mag-forgive and forget na. Kasi nga, sa loob ng classroom, sino ba naman magtutulungan kundi tayo lang naman iba. Tinuturuan ko kayo upang may matutunan kayo. Di ba? Next, help others. So help others, isa sa mga halimbawa na lamang nito ay kung may mga estudyante kayong, kung kayo, hindi lamang sa mga guro kung may kayo, sa mga klase nyo, kung may nakita kayong kaklase nyo na may nahihirapan sa mga ganitong activity, ay tulungan nyo naman kasi nga, di ba? Ang sarap kaya sa feelings na kapag lahat kayo nakakapasa, nakakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Kailangan magtulungan kayo sa bawat isa. Keep our commitments. So, di ba? Pag pumapasok kayo sa larangan ng edukasyon, sa pagtuturo, keep your commitments, di ba? Ano ba ang punto mo kung bakit ka nagtuturo? Isipin mo, ano nga ba yung punto no? Bakit kaya ako nagtuturo? Okay. Kasi nga, yung punto is, kaya ako nagtuturo kasi upang makatulong sa mga batang gustong matuto. Kailangan yun talaga yung sa isip mo. Ano yung commitments mo? Hindi yung pumasok ka lang sa pagiging guro upang maka-earn ng money. No, it's not good, it's not good think na pumasok ka lang sa isang larangan ng edukasyon, sa larangan ng teacher upang makapag-earn ng money, which is not good, di ba? So kailangan pag pumasok sa isang ganitong community, kailangan alam mo na sa sarili mo kung ano yung commitments mo. Kailangan i-keep mo yung commitments mo bago ka pumasok sa ganitong communities. Next, protect ourselves from emotional sabotage. Yun na nga, di ba? Naalala nyo ba last time yung nangyari sa isang teacher na parang yung nagla-live sa TikTok na parang hindi niya na na-handle yung sarili niya, yung parang galit na talaga siya, mad na siya sa mga estudyante na kasi nga may mga ibang estudyante talaga na matigasin yung ulo, lalo na yung mga mga grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, hindi na talaga natin may iwasan na, lalo na ngayon, yung mga bata ngayon parang iba na talaga nung unang panahon, kasi yung mga bata noon is pwede lang yung parang pag sinabihan mo agad, natatakot na. Ngayon, parang ikaw pa yung matakot kapag sinasabihan mo o pinapayuhan mo yung mga estudyante mo. Baka, di ba, yung mga ibang estudyante, kayo, papaturfo namin, ganon. Diba, yung mga ibang teacher, takot na din Kasi nga, yun na nga, sa isang kibot, turfo agad. So, ikaw bilang as teacher, kailangan mong i-keep yung feelings mo. Kailangan mong isang tabi yung galit kapag nasa time na ng parang alam mo na sarili mo na parang hindi mo na siya hindi mo na siya ma-handle, di ba? So, ito na nga, post. Kailangan i-post mo muna yung klase mo kapag galit ka sa mga estudyante mo, i-post mo muna, wag ka magpatuloy, kalmahan ang sarili mo kapag sa tingin mo okay na, kalmado ka na, tsaka mo na i-continue yung discussion nyo sa loob ng classroom upang maiwasan yung ang tawag doon, maiwasan yung mga hindi dapat mangyari. May mga kuha ba kayong mga idea sa mga dinidiscuss natin ngayon? Ano nga ba yung mga types of social skills? Maaari nyo bang sabihin kung ano yung mga types of social skills? Yes? Bini-bini? Okay, first, effective communication. Next, conflict resolution, active listening, and empathy. Number 5. What's number 5? Resolve? No. Relationship management. Next. Ano na yung number 8? Resolve management and respect
Tapos, problem solving skills and interpersonal skills. Okay, yun na nga. Ngayon ay alam kong may natutunan na kayo sa discussion natin ngayon ay may gagawin tayong activities na kung saan dito ako makikita kung may natutunan ba kayo, may nakakuha kayong aral sa isinagawa nating discussion. So ngayon ay may mga activity yung gagawin na kung saan ay ipapangkat ko kayo sa 5 pangkat. So ito ay tinatawag nating mystery box. So ano nga ba? Ito yung makinig kayo sa mga instruction. So dito sa loob ng isang box, may iba't iba to siyang maaari siyang for example, number 1, group 1. Pipili sila ng number kung saan gusto nila. Tapos pag nabunot, for example, nabunot nila number 4, may mga katanungan dyan na maaaring pag tama yung sagot nila ay maaaring may dalawa silang pipiliin. Pass the box or stay the box. Pag pass the box ay ibibigay nila itong box sa ibang grupo na kung saan maaaring yung mabubunot nila ay plus points or minus points. At same na din sa pag stay the box. Kapag yung group 1 stay the box ay sila yung mabubunot, maaaring makukuha nila ay plus points or minus points. So, walang nakakaalam kung ano yung mabubunot nyo ha. Pero for example, mali yung nasagot nyo ay pupunta na tayo sa next groups. Naiintindihan ba? Okay. Sisimulan natin sa unang grupo. Okay. Group 1. Sinong group 1? Okay, group 1. Anong number? Pipili kayo ng number. Okay, group number 5. Okay. Number 5. Okay. Here's your questions. So, what is social literacy? Okay, very good. So, okay. Pass the box or stay the box? Okay, stay the box. So, bumunot na kayo kung anong bubunutin mo na. Okay. Okay, so, ang nakuha nila ay 10 points. Okay, may 10 puntos yung group 1. Okay, group 2. Anong number? Number 7. Okay, number 7. So, ano nga ba yung number 7? Here's your questions. So, magbigay ng, give at least 4 types of social skills. Okay, magbigay ng 4 na social skills, types of social skills. Okay? Okay, tama. So, ano nga ba yung mga iba't ibang social skills? First, active listening, empathy, relationship management, and what? Problem solving skills. So, very good. So, pass the box or stay the box? Pass the box. So, saan group ibibigay natin yung box? Group 5. So, group 5. Sa inyo yung box. Sinong representative na bubunot? Okay. Mari ka nang bubunot. Okay. Okay. So, ano kaya? Plus points kaya or minus points? So, okay, plus points. 4 points yung group 5. Okay, group 5, 4 points. Group 1, 10 points. So, group 3, magpili ng number. Okay, number 9. So, ito yung tanong nyo. So, it is the ability to understand and identify the feelings of your students. It's the types of skills. Okay? It is the types of skills that the ability to understand and identify the feelings of your students. So, ano kayang tamang sagot? Tama, empathy. Palakpakan natin yung group 3. So, stay the box or pass the box? Okay, stay the box. So, bumunot na kayo. Sino representative? Okay, bunot. Okay, may nabunot na yung group 3. So, ano kaya? Plus points or minus points? Okay, 10 points yung nakukuha ng group 3. Group 3. So, group 3, 10 points. Group 2, 4 points. Group 5, 4 points. And group 1, 10 points. So, wala pang points yung group 2 tsaka group 4. Habol-habol kayo. Group 4, anong number? Number 5. Okay, number 5. So, here's your questions. Okay, tapos na pala to. So, next number? Number 3. Okay, number 3.
So, explain what is social skills. For you, what is social skills? Kaya, pwede kayo magtulungan ha, pero isang representative lang ang magsalita. So, what is social skills? Explain social skills. Okay, very good. So, pass the box or stay the box? Okay, pass the box. Anong grupo? Group number 2? Okay, group number 2. Pumunot na kayo. Group number 2. At ngayon, may nabunot na ngayon group number 2. Ano kaya? Minus points or plus points? Okay, it's 3 points. 3 points para sa group 2, group 1, 10 points, group 3, 10 points, group 5, 10 points, group 4, wala pang points. Habol-habol kayo. Group 4 ha. Group 5. Anong number? Number 12. Okay. Okay, listen. It is acknowledging and appreciate others or to your students. I repeat. It is acknowledging and appreciating others or to your students. Okay? It's a part of emotional intelligence. Enhancing emotional intelligence. What? Okay, very good. It's praise others. So, ano? Stay the box or pass the box? Okay, stay the box daw. So, bumunot na kayo. Okay. So, maaring plus points or minus points yung makukuha nyo. Okay. Oh, it's divided by 2. Divided by 2. So, yung points nyo kanina ay 10 points divided by 2, naging 5 points na lang yung group ng points ng group 5. Okay, nabawasan na naman yung points yung group 5. So, group 5 plus 5 points, group 1, 10 points, group 2, 4 points, group 3, 10 points, and group 4, wala pang points. Okay, magandang labanan to kasi may bawasan na. Okay, next. Group 1. Okay, number 8. Okay, what's number 8? Here's your questions. Group 1. Give at least 3 strategies for enhancing emotional intelligence. Okay. 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 Very good. So what's the three types of enhancing emotional intelligence? First is praise others, interpersonal skills, and develop empathy. Very good. So pass the box or stay the box? Okay, pass the box. Saan grupo? Group number 4. So group number 4, maaari na kayong bumunot. Okay, so ito na nga. Maaari kayang plus points or minus points, times points, or divided by points. So, okay, so 5 points. Okay, very ano siya kasi nga may mga puntos na kayo. So, bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. So, yun na nga, may na mga nakuha kayong mga idea sa hapong ito. At ngayon ay dadako na naman tayo sa susunod nating gagawin. Dito masusukat ko kung lahat ba kayo ay may nakuha. Magandang buhay mga bata! Ako nga ba pala ang inyong guro para sa araw na ito, Teacher Shaina, o pwede nyo akong tawagin bilang Teacher Shine. Sa araw na to ay meron na naman tayong bagong tatalakayin na isang leksyon na tsak na marami kayong matututunan. Kaya tara, talakayin na natin. People skills. People skills. Like emotional intelligence and social skills, people skills have been widely used in demonstrating social literacy in school or anywhere that a person may be. According to Wikipedia, people skills are patterns of behavior and behavioral interactions. Ang people skills, ito yung paano ka makipaghalubilo sa mga tao. And people skills can also be defined in 3 sets of abilities. 1. Personal effectiveness, or about how one come across with others. Kung yung paano ka makipaghalubilo sa isa or sa marami pang mga tao. Number 2. Interaction ability, or how well one predicts and decodes behavior. Number 3. Interset easily, or ability to lead, influence, and build bridges between people. In general, Portland Business Journal describes people skills as, according to Rifkin 2009, number 1, ability to effectively communicate, understand, and empathize. So, ang people skills, according kay Rifkin 2009, ito yung
epektibong pag-communicate mo, pag-iintindi sa isang tao. Number 2, ability to interact with others respectfully and develop productive working relationship to minimize conflict and maximize rapport. Dito ay yung paano ka makipaghalubilo sa iba na mayroong respeto at para ma-develop din yung productive working relationship or yung pagkakaunawaan nyo kapag kayo ay nakikipag-kapwa-tao. 3. Ability to build sincerity and trust, moderate behaviors, less impulsive, and enhance activelessness. So, tinutukoy dito yung mga ability mo kung paano ka bumuo ng pagtitiwala sa isang tao. And educational impact of people skills. People skills are important for teachers in effective classroom management. Knowing how to communicate and teach people instead of simply teaching their subject will make a difference in the classroom according to Bowdland 2002. Tinutukoy dito ang people skills ay importante sa mga guro sapagkat ay mas makakabuti ito upang makabuo ka ng relationship mo sa inyong mga estudyante kaysa naman yung palagi ka na lang nagtuturo sa kanila. In general, people skills are essential part of work, life, and social success. When one has strong people skills, he or she is able to 1. Teach him or herself. Number 2, overcome social anxiety. Number 3, communicate ideas. And 4, influence others positively. In general, ang people skill ay naglalayon upang makabuo ng tiwala sa sarili at hindi ka natatakot upang makipagsalamuha sa ibang tao at wala kang social anxiety. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang recommended tools in enhancing emotional intelligence. Ito yung mga laro na pwedeng laruin na may emotional intelligence kung paano mo mahasa iyon. Emotional intelligence can be enhanced in school with the help of the following tools and strategies. Number 1, emotional literacy workshop. This will help teachers to communicate with students, recognize and manage emotion, and increase self-awareness. Ang emotional literacy workshop, ito ay makakatulong sa mga teacher upang makipag-communicate ng maayos sa kanilang mga estudyante at ma-handle ng maayos yung kanilang mga emotion at ma-increase yung kanilang mga self-awareness. Number 2, Emotional Literacy Museum. It is a self-directed learning experience that teaches about the psychology of emotion, emotional regulation, and emotional literacy. Emotional Literacy Museum, ito yung may patungkol sa psychology, kung paano ma-handle na maayos yung mga emotions. Number 3, Mixed Emotions Cards. It is a beautiful deck of tarot-like cards of feelings labeled with feelings and synonyms. Ang mixed emotion cards, ito yung laro na pwede din ito laruin sa loob ng room. Emotion cards. It is an evocative, playful, moon phase illustration of emotions, open-ended without labels. Number 5, Biodots. It is a simple reminder that emotions are part of our psychology. Ang biodots, ito yung mga reminder kung saan ay pinaparemind dito na ang emotions ay natural lang at ito ay part ng ating psychology. Bingo emotions. It is typically a classic bingo game played with emotions. Number 7, feeling phase. These are photos of each people and data about how survey respondents evaluated each picture. Number 8, 6 seconds emotional intelligence assessment. It provides feedback about the way one uses
EQ, and how to improve in this area. Number 9, the zoo animal workshop. It is an activity that intends to imitate an animal behavior and gesture that ends with reflections and group sharing. Number 10, face workshop. It is an activity in which partners face each other while having different facial expressions and qualities that ends with reflection. Dito ay by partner ang face workshop na kung saan yung magkapareho ay magharap sila sa isa't isa at mag-act sila ng iba't ibang facial expression. Pagkatapos nun ay at the end of the game ay meron silang konting reflections. 7. The machine transformer. Participants in group have to transform into an assigned machine or vehicle of which each member shall comprise different parts, temed essential and equally important that usually ends up with interactions and reflections. So dito sa The Machine Transformer, by group ang mangyayari dito na kung saan pipili sila ng isang machine or isang sasakyan na kung saan ay yung mga members ay mag-act sila depende kung ano yung mga different parts ng sasakyan or machine na yun at pagkatapos nun ay meron silang konting reflections. Number 12, tower building. Groups will be tasked to build a tower using pop sticks and straw. The goal is to make the tallest and strongest tower of all. This will end up with interaction, sharing, open forums, and patching of emotional barriers. Sa tower building, mangyayari dito ay sinabi na nga dito na ang groups ay magagawa ng tower using pop sticks and straws. Tapos, merong isang tao na sisirain yung ginawa nilang tower. At makikita dito kung paano magiging reaction ng isang taong gumawa ng pop sticks kapag nakita yun, sinira ang kanyang tower or ang kanilang tower. Number 13, build me a house. The participants in group will be tasked to build a house using any available material around them. The goal is to make the strongest house. Dito ay by group ito, na kung saan, kung ano yung mga bagay na nakikita nila sa kanilang paligid, yun nga yung gamitin nila upang buo ng isang bahay. At ang goal or layunin ng laro na ito ay makabuo ng isang bahay na matatag. Number 14, internalization activity. This is an activity that helps participants to reflect on the narrations of the facilitator with the background music in a dim and candle-lighted room. So dito ay ang mangyayari ay ito isang aktibidad na makakatulong sa mga participants upang mag-reflect kung ano yung mga narration base sa pinatugtog ng background music ng facilitator. Number 15, mirroring and unmasking activity. Each participant shall prepare a piece of paper and put it at his or her back. In a circular formation, everyone has to write the person's negative attitude on that paper. Everyone will be given time to see those feedbacks and reflect on them while they are also given a chance to express themselves. So dito ay by group to siya kung saan ang mga participants ay gagawa ng isang circular formation at sa likod ng mga participants ay mayroong papel at yung sino yung nasa likod nila ay siyang magsusulat dun sa papel na nasa likod nila negative attitude na meron sila. Pagkatapos nun ay ang lahat ng mga participants ay bibigyan din naman ng chance upang makita yung mga negative na attitude na sinulat ng kanilang kasama tungkol sa kanila at magbibigay sila ng feedbacks or opinion nila tungkol na isulat ng mga members nila tungkol sa mga negative attitude na meron sila. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang 10 characteristic of an emotionally intelligent person.
The following are the characteristics of an emotionally intelligent person that have to be considered and demonstrated in schools. Number 1, empathy. Kailangan kung emotionally intelligent person ka, kailangan may empathy ka. Sapagkat yung maunawain mo ay makakatulong yan kapag nasa school ka. Self-awareness. Siyempre, kung emotionally intelligent person ka, kung aware ka kung ano yung ugali mo, ay kung alam mong meron ka mga ugaling hindi maganda, makakatulong yan upang malaman mo kung saan yung limitation mo, kung saan mo ito ipapakita. Number 3, curiosity. Number 4, analytical mind or yung pag-iisip ng mga malalim. Number 5, kung emotionally intelligent person ka, kailangan may tiwala ka. 6, needs and wants. Kailangan alam mo yung ano yung kailangan mo at yung gusto mo lang. Number 7, kailangan mayroon kang passion sa ginagawa mo. 8, optimism. Number 9, adaptability. And 10, desire to help others succeed. Dito ay kailangan meron kang pusa para tulungan yung mga tao patungo sa kanilang mga pangarap. Good morning everyone. My name is Melanie Limelin and I am going to tackle about strategies in obtaining good people skills. So, Mercury 2019 presents the following strategies in maintaining good people skills which are essential in a meaningful, joyful, and purpose-driven life that teachers also need to know. So, the first one is good communication skills. So, strong people skills in the communication area include the ability to take in information, clarify comments, and participate in effective verbal and written exchanges. So, ibig sabihin, kailangan mayroon tayong good communication skills para makipag-communicate sa ibang tao. And second is conflict resolution skills. So, having the ability to mediate disputes and resolve conflict among others is an important personal and professional skills. So, conflict resolution skills is we need to ability to mediate disputes and resolve conflicts in our problem. And next is the value of patience. So, patience is an exceptional people skill that is valuable in every profession. It involves being able to maintain and even temper, repeat, and explain information as necessary and control anger in even the most trying situations. So, the value of patience is very important in maintaining good people skills because we need to have a patience in every people. So, the last is tolerance and understanding. So, having tolerance and understanding for the differences of others leads to success. Tolerant people have the ability to accept differences even when they don't personally agree with them. So, tolerance and understanding is very important in obtaining the good people skills. So now let's proceed to the next topic, which is 10 essential people skills to succeed. So the following is the list of soft skills for one's self-reflection and examination. So number 1 is being socially assertive. So being socially assertive means confidently expressing our thoughts, feelings, and needs to others while respecting the thoughts, feelings, and needs of others. So it means it's all about good communication and honest communication. So next is the crafting a memorable presence. So crafting a memorable presence involves deliberately shaping how others remember you. So it's about leaving a lasting impression and memories. So next is mastering communication. So mastering communication is important because it improves collaboration and also it involves understanding nonverbal and verbal communication.
So next is sustaining lasting confidence. So sustaining lasting confidence involves self-awareness, resilience, and continuous growth, embrace challenge and opportunities to learn and adapt. So number 5 is being an excellent conversationalist. So being an excellent conversationalist involves active listening, empathy, and genuine interest others. So next is being highly likable. So being highly likable is important because it can enhance wide reputation and credibility. People can more likely to trust and respect you. So next is being exceptional at decoding emotions. So being exceptional at decoding emotion is important because it can enhance leadership, effectiveness, conflict resolution, and teamwork, and also it allows for better understanding and communication. So next is pitching ideas. So pitching ideas is important because it allows you to communicate the value and potential of idea in a compelling and persuasive manner. So number 9 is being charismatic. So being charismatic is important because it can improve your interpersonal relationship, also enhance your ability to influence and persuade others. So the last is being an influential leader. So being an influential leader it's important because have the ability to inspire and you can innovate others to achieve common goals. So now let's proceed to the next topic, which is integrating socio-emotional literacy into the curriculum. So we have 7. The first one is a person's emotional life. So as a teacher, we need to know the personal emotion of our students so that we can manage and know what is their emotion and what problem they have. So the next is an ethical dilemma. So an ethical dilemma in the curriculum could be involves the deciding whether to include controversial topics for the students, so that it is all about cultural or religion or societal beliefs. So second is an ethical dilemma. So an ethical dilemma in the curriculum could involve deciding whether to include a controversial topic that may offend the students' certain cultural, religion, or societal beliefs. So next is a situation calling for a compassion. So it is when students experiencing personal struggles or hardship that may affect their performance or academic performance or well-being, so the teacher will need to help the students. Number 4 is a societal challenge. So a societal challenge in the curriculum could be ensuring inclusivity and representation across diverse cultural and socioeconomic backgrounds. So number 5 is the ethical use of knowledge. So the ethical use of knowledge in the curriculum, it involved applying information skills and expertise in a manner that respect moral principles. So number 6 are cross-group interactions and an implicit prosocial concept. So an implicit prosocial concept in a curriculum could be empathy. So empathy involves understanding and showing the feelings of others. So by integrating social literacy in the curriculum content, teachers do not only give students opportunities to practice their social emotional skills, but also shows them how integral these skills are in their daily lives. Thank you.